Sige po, we're continuing our study through the book of Judges, and we're gonna be in chapter 8 this morning. So nakita po natin ang couple of judges na release up ng Diyos para to save Israel. Una ay si Othniel, pangalawa ay si Ehud, si Shamgar, si Deborah, at si Gideon. And we're going to see more about sa buhay ni Gideon ngayong umaga as we look sa ating mga Biblia. So, si Gideon po, nais ko munang ibigay ang background. Si Gideon ay nagsimula na kung saan siya ay natatakot. Kaya nga po, nandoon siya sa threshing in wine press dahil nagtatago siya mula sa mga Midianita. So, but God called him para i-save ang Israel, and God called him a mighty valor. Magiting na mandirigma. And we know na hindi pa siya mandirigma sa time nito kasi alam po natin na hindi niya nakikita kung ano ka ngayon, ang nakikita niya kung ano ang magiging ikaw kapag sinunod mo ang calling ng Diyos. Okay? So, that's how He see you. Kung ano ang magiging ikaw. And then, nagsama si Gideon ng small company na bumibilang ng 300 na mga sundalo. And of course, sa tulong din ng Diyos at sa pangunguna ng Diyos, natalo niya ang mga Midianita. Alam po natin na napakarami ng mga Midianita. Sabi po, numerous. Hindi mabilang, parang mga balang. So, but then, ang nangyari, nanalo sila, no? And then, as a result ng leadership ni Gideon, sa Israel, ang Israel nagkaroon ng kapayapaan for 40 years. Pero nakakalungkot po, nakakalungkot po ang katapusan ng kanyang buhay. Nagsimula po siya ng maganda, pero nagtapos po siya ng hindi maganda. The last part of Gideon's life ay hindi po nagbibigay ng inspirasyon. At ito ay babala sa atin na hindi dapat tularan. Yung unang bahagi ng buhay ni Gideon ay halimbawa na dapat tularan. At ang huling bahagi ng buhay ni Gideon ay ang hindi dapat natin tularan. Ito ay dapat na magsilbing lesson sa atin na hindi dapat nating tularan. So, that's why I entitled this Gideon's Sad Ending. So, based sa ating pag-aaral, based sa ating scripture ngayon, manalangin po tayo. So, Lord, salamat po sa umagang ito na kami ay nagkatipon-tipon sa pangalan mo. At maraming salamat po, Panginoon, na Lord, ang bawat isa ay seeker sa iyo. Nais ka pang makilala pa at nais pang magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Sa umagang ito, pangusap ka sa bawat isa, ang iyong banal na espiritu, siyang kumilos. At Panginoon, pinapanalangin rin po namin mga kapatiran namin na wala pa dito o hindi pupunta dito, na ikaw po, Panginoon, mag-encourage sa kanila. Sa kanila na maging masigasig sa pagsunod sa iyo, sa pag-seek sa iyo, Panginoon. There will be a times, Lord, hindi lang ito mga challenges sa buhay na kung saan ito ay reality na mayroon minsan mga hamon sa buhay at may mga sakripisyo na dapat namin gawin. Hindi po palaging madali ang pagsunod. May mga panahon na kailangan po namin magsakripisyo. Pero salamat po na ikaw po rin ay nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay po ng kalakasan upang magawa namin ang iyong kalooban sa buhay namin. Pinagkakatiwala po namin ang oras nito sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bakit ba ini-include ng Diyos sa Bible yung mga hindi magandang example ng mga tao? Kasi hindi lang mga good example ng mga tao ang ini-include ng Diyos, kundi mababasa din natin yung mga bad example. Kasi dalawa, ang good example mula sa mga tao dito sa Bible na linagay dito is it will inspire us, it will encourage us. Ito yung example na dapat nating i-follow. Pero yung mga bagay na hindi maganda o hindi magandang halimbawa sa mga tao na in-include dito sa Bible, ito yung mga bagay na hindi dapat nating gawin. Okay? So Gideon has both. Yung magbibigay ng inspiration, encouragement, example to follow, pero meron din, nakakalungkot nga po, ito yung kumbaga nagbibigay ng instruction, babala sa atin, yung last part ng buhay ni Gideon na kung saan hindi maganda ang pagtatapos ng buhay ni Gideon, na hindi dapat ito gawin natin. So, again, yung pinakapunto dito sa babasahin natin ay hindi lang ang Kristiyano ay hindi dapat maganda lang sa simula, kundi dapat tayong nagtatapos ng kahit sa katapusan ay maganda ang pagtatapos natin.
Kasi maraming mga Kristiyano, sa simula, masigasig, sa simula, maganda, pero hanggang sa dumating na sa punto na sila'y sinusubukan, hanggang sa mayroon mga nagtatapos na hindi maganda ang pagtatapos, hindi nagpapatuloy, hindi patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, babasahin ko po muna sa Judges chapter 8 verses 22 hanggang 35. Basahin ko po muna sa English tapos isa-isahin natin sa Tagalog. Then the men of Israel said to Gideon, "Rule over us, both you and your son and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian." But Gideon said to them, "I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you." Then Gideon said to them, "I would like to make a request of you, that each of you would give me the earrings from his plunder, for they have golden earrings, because they were Ishmaelites." So they answered, "We will gladly give them." And they spread out a garment, and each man threw into it the earrings from his plunder. Now the weight of the gold earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, besides the crescent ornaments, pendants, and purple robes which were on the kings of Midian, and beside the chains that were around their camels' necks. Then Gideon made it into an ephod and set it up in his city, Ophrah. And all Israel played the harlot with it there. It became a snare to Gideon and to his house. Thus Midian was subdued before the children of Israel, so that they lifted their heads no more. And the country was quiet for 40 years in the days of Gideon. Then Jerubbaal, which is, ito tumutukoy din kay Gideon, then Jerubbaal, the son of Joash, went and dwelt in his own house. Gideon had 70 sons who were his own offspring, for he had many wives. And his concubine, who was in Shechem, also bore him a son, whose name he called Abimelech. Now Gideon, the son of Joash, died at a good old age, and was buried in the tomb of Joash, his father, in Ophrah of the Abiezrites. So it was as soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot with the Baals, and made Baal Berith their god. Thus the children of Israel did not remember the Lord their God, who had delivered them from the hands of all their enemies on every side. Nor did they show kindness to the house of Jerubbaal or Gideon, in accordance with the good he had done for Israel. So, unang makikita po natin dito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. Tingnan niyo po, basahin ko po, balikan ko po pagbasa sa verse 22. Sundan niyo po ako, verse 22. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, "Ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin." So, in other words, sa madaling salita, ikaw at ang iyong lahi, ang iyong descendants, ang maghari, pagharian mo kami. So, ang sagot ni Gideon ay napakaganda, pero makikita natin na hindi po tugma sa kanyang buhay. Na maaari po tayo magkaroon ng magandang sagot, eksaktong sagot, pero maaaring salungat sa buhay natin. So verse 23, tingnan niyo po. Sumagot si Gideon, "Hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo." Tama naman po, hindi po ba? Tama naman po ang sagot niya na hindi siya dapat na maghari sa kanila, kundi ang Diyos ang dapat na maghari sa kanila. So great answer po. But hindi po humihinto dito. Patuloy po tayo sa verse 24. Sabi po dito, "Ngunit mayroon akong hilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasansam ninyo mula sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita, sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto." So, probably nakatanggap siya ng milyon na peso. He takes it and yung mga ginto at hinurma niya into an ephod. Tingnan niyo po patuloy po tayo sa verse 27. Lakta po tayo sa verse 27. "Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Ophrah na kanyang lungsod. Ang mga Israelita tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambayahan." Sa English translation, ito sinabi ng maliwanag, "Then God made it into an ephod."
and set it up in his city, Ophrah. Ano po ba yung ipad? Ang ipad po ay bahagi ito ng opisyal na damit ng punong saserdote. Ito ay piraso or part ng bahagi ng saserdote. And ito ay sobra-sobra na ito na disenyo na puro ginto. Because first of all, hindi ito dapat ganito ang ipad. Hindi kailangan nito na puro ginto. At pangalawa, hindi si Gideon saserdote na kailangan niyang gumawa ng ipad. So, this is not something to be made out of gold or isang statue. So, mapapansin nyo na sinamba nila ito, naging Diyos-Diyosan nila ito. And, hindi natin alam kung anong motibo ni Gideon kung bakit ginawa niya ito. Pero, alam po lang natin is that si Gideon po ay galing sa pamilya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, mamaya, babalikan natin sa chapter 6. So, the people starts worshiping this ipad as an idol. And same story kung naalala nyo sa Mount Sinai, di ba? Ginto din out of from gold, di ba? Gumawa sila ng golden cup, guya, ginto, at sinamba ng mga Israel ang gintong guya na ito. And that's exactly what happened here. So ang mga tao ay yumukod, sumamba sa gintong ipad na ito na bahagi ng damit ng saserdote. And maring napapatawa tayo, maring iniisip natin na grabe itong mga Israel, ginto, sinasamba nila. Pero alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng idols ay anumang bagay na mas pinapahalagan natin kaysa sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan. Anumang bagay na mas pinapahalagan natin ng higit kaysa sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan. Maring pera, maring possession, yung mga pag-aari natin, o maring tao, mas pinapahalagan natin kaysa sa Diyos. So anything na we place great value more than sa Diyos ay Diyos-Diyosan. So be careful po sa mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. There are idols sa ating buhay na kailangan nating gibain. Ano bang bagay na mas pinapahalagan natin ng higit kaysa sa Diyos? Alam niyo po yan sa inyong mga sarili. Alam ko po sa aking sarili kung ano ang mga bagay na mas pinapahalagan ko ng higit kaysa sa Diyos. Tingnan niyo po kung ano ang naidulot ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Sa verse 27, ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambayanan. Ano po ibig sabihin nito? Yung sa English ang sabi snare. Ito po yung parehas na gumagawa ka ng patibong sa daga para mahuli ang daga, di ba? May mga trap na binibili tayo yung pang-ipit, kung hindi yung kahon na screen para matrap, lalagyan natin ng ewan kung ano yung lalagay nyo, cheese, para pumasok si Jerry, Tom and Jerry. So ito po yung trap na kung saan idols, they trap us. Ito po yung patibong sa atin. And binibihag po tayo ng mga idols na ito upang hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. And the sad part of this is, despite na nakita ni Gideon na ang Israel ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, and ito ay naging patibong sa kanya at sa kanyang pamilya, alam niyo po, wala siyang ginawa sa bagay na ito. And it's not that wala siyang katapangan na gawin kung ano ang tama, but actually, ulitin ko po, in chapter 6, si Gideon po ay nagmula sa pamilya na sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Naalala niyo yung kwento? Balikan niyo na lang po mamaya yung kwento sa chapter 6. Na ang tatay niya ay mayroong altar ni Baal. And mayroong pool din na ito in honor of kay Asherah. And siya po yung goddess of fertility ng mga Kananeo, na sinasamba rin ng mga Kananeo. And one of the things na sinabi ni God kay Gideon ay, i-destroy mo ang altar nito. Bago siya tawagin, sabi niya, bago siya lumaban, sabi niya, gibain mo ang altar nito. And he did. Giniba niya sa gabi nga lang kasi natatakot siya sa kanyang tatay, sa kanyang pamilya, na makita siya. Yari ako ni tatay nito pag araw. So, mababasa niyo po na gabi niya ginawa ito, na giniba niya ang altar ni Baal. At so, giniba niya, pero dito, wala siyang ginawa. Tumamba ang Israel sa lahat ng mga tao sa Diyos-Diyosan na ito. Sa ipad na ginawa niya, gintong ipad. Tapos, naging patibong ito sa kanya at sa kanyang pamilya, pero he does nothing about it. So, una po yung pangalon niya. Kaya nga po, sad ending. Nakukuha na po natin
kung bakit sad ending. So, pang-una, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangalawa is ang pangangalunya ni Gideon. Tingnan niyo po sa verse 29. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Ewan ko po kung 70 rin yung asawa niya, tagi-isang anak. Hindi natin alam, hindi sinabi, or tagdadalawa. Basta 70 ang anak dapat. Pero ang alam ko po, hindi kaya ng isang babae ang 70 anak. Okay? Or kahit nga po siguro, 20. Hindi kaya siguro yon na mag-anak ng isang babae. So napakarami niyang anak at sinabi dito na marami siyang asawa. So, and then, ang pangalan po dito hindi sinabi sa Tagalog, pero basahin ko sa English. Then Jerubbaal, the son of Joash, went and dwell in his own house. So, sinabi sa English translation na pinangalanan siyang Jerubbaal. Bakit ka ba pinangalanan siyang Jerubbaal? Nakuha niya ang pangalan na ito nang giniba niya ang altar ng tatay niya, altar ni Jerubbaal. At gustong patayin siya ng mga tao ng Israel dahil sa paggiba niya sa altar ng tatay niya, altar ni Jerubbaal. So, sabi ng tatay niya, dinimpensahan siya, sabi niya, kaya niyang patayin si Gideon kung nanaisin niya. Sa madaling salita, kung siya ay makapangyarihan, kung siya ay tunay na Diyos, kaya niyang patayin kaagad si Gideon. So, hindi nila kailangang depensahan ang Diyos-Diyosan nila. So, it's like, it's today, no, kung tunay na Diyos, hindi mo kailangan na tulungan ang Diyos. Okay? Ikaw ang tutulungan ng Diyos. Okay? So, parang ganyan. So, parang sinasabi ngayon, kung tunay ang Diyos, hindi kailangan niya na dapat na nagkakaisa kayo para, it's like bayawan, di ba, bayawan. Kamo ang babayawan sa Ginoo. So, sa simple nga pinulungan. So, this name ay inattach sa kanya, kaya pinangalanan siyang Jerubbaal. So, moving out sa verses 29 to 30, verse 30, sinabi dito na marami siyang asawa. At alam niyo po, tinatawag po ito na polygamy. Ano pong ibig sabihin ng polygamy? Maraming asawa. And may mga tao nagsasabi, sabi nila tingnan mo sa lumang tipan, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon, may mga tao na doon na nagkaroon ng maraming asawa. And so, ininterpret nila na okay lang pala na magkaroon ng maraming asawa. Hindi po ibig sabihin na silence ang Diyos, hindi paulit-ulit na sinabi na huwag magkaroon kayo ng maraming asawa ay na okay, approve ang Diyos. Actually, siya po ay nagsabi na hindi dapat magkaroon ng maraming asawa. At ang pinakamagandang halimbawa na about sa marriage ay sa Genesis, one man and one wife. So, if he would punish ng mga gumagawa nito, lahat po ng tao would be wiped out. Because adultery is not something, di ba sa New Testament, is not just something you do it actual, but it's something adultery sa puso. Pwede let makagawa ka ng pangangalunya sa iyong puso. So, and in Genesis account, maliwanag na singular, not plural, not maraming asawa, kundi one man and one wife. So, actually basahin ko po sa Genesis chapter 2, verse 24. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So, English translation, sabi po dito, therefore a man shall leave his father, a man singular, and mother, and be joined to his wife. Hindi po sinabi dito wives. Tama po? Pag sinabing wives, pwede ka magkaroon ng maraming asawa. Pero sinabi dito yung design ni God ng marriage ay wife. Singular, hindi plural. Joined to his wife and they shall become one flesh. And pinagtibay ito ni Jesus, nang kinote niya ito. Sa New Testament, makikita natin kinote ito ni Jesus sa Matthew chapter 19, verse 46. Quoted from Genesis. Sa binasa pa lang natin. Genesis chapter 19, Matthew chapter 19.
verse 4. Basahin ko muna verse 3. The Pharisees also came to him, testing him, saying to him, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? And he answered and said to them, have you not read the whole made that have you not read that you made them at the beginning, made the male and female? Singular po. Hindi males, hindi rin sinabi na females, hindi singular. Male and female. Verse 5, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, hindi wives, his wife, and the two shall become one flesh. Singular. So, pinagtibay ni Jesus. So, we ask, bakit hindi pinarusahan ng Diyos ang mga tao sa lumang tipan na nag-asawa ng maraming asawa? Dahil ito po ay sapat ng kaparusahan nila, pag-aasawa ng marami. I mean, tingnan nyo po, yung mga nag-asawa ng marami sa lumang tipan, nag-work out po ba ang relasyon nila? Puno ng kaguluhan, puno ng suffering, puno ng hindi magandang pangyayari, gaya po ni Sarah at Hagar. Si Sarah na asawa ni Abraham at ang kanyang alipin na si Hagar, nagkaroon po ba ng kapayapaan? Hindi, hanggang ngayon. Mayroong pag-aaway ang mga lahi. Si Rachel at saka si Leah na asawa ni Jacob, nagkaroon din ng pag-aaway. Sabi pa ni Rachel, mamamatay ako kung hindi mo ako bibigyan ng anak. Nagkaroon siya ng anak, pero namatay siya dahil sinabi niya, mamamatay. Yung kung anong sinabi niya, yun din ang nangyari sa kanya. Pagka-anak niya kami, Benjamin, namatay siya. So, and then, si Solomon, ito yung pinakakilala natin. Ilan po yung asawa niya? 700. Yung concubines niya, kabit yun. Tama ba, concubines, kabit? 300. So, 1,000. Mahirap yun. At sabi sa 1 Kings, 1 Kings chapter 11 verse 4, ang kanyang puso ay naging half-heart na sa Diyos. Ang kanyang puso ay tumalikod sa Diyos at na ang kalahati nandoon na sa mga Diyos-Diyosan. So hindi intensyon ng Diyos, hindi siya sang-ayon dito na sa pag-aasawa ng marami. God's original plan is one man and one wife. Kapag ito po ay violate, diyan po nagkakaroon ng kaguluhan at sari-saring problema. Alam niyo po, ngayon, iba na ang redefinition ng marriage. Iba na ang kanilang meaning ng marriage. Alam niyo po ba kung anong marriage na ngayon, yung uso ngayon? Nice ko pong ipaalala, same-sex marriage. And nawa ay hindi pahintulutan ng batas ito dito sa ating bansa. So, nagkakaroon po ng wickedness at kaguluhan pag binabiolate po ang disenyo ng Diyos patungkol sa marriage. Let's move on sa verse 31. Tingnan niyo po, mayroon pa siyang concubine maliban sa asawa. And he's, sa Tagalog, nagsugo siya kay Abimelech sa Aroma, no, chapter 8, verse 31. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Dito na po nagkagulo-gulo ang angkan ni Gideon sa pamagitan ng anak na ito na ang pangalan ay Abimelech dahil pinagpapatay niya ang mga kapatid niya para masolo ang trono. So, aside na may asawa si Gideon, ay meron siyang concubine. Si Gideon, back in verse 22, sabi niya, ayaw kong ako maghari sa inyo. Ang Diyos ang dapat na maghari sa inyo. Pero sa muli po, ang salita ay hindi tumugma sa kanyang pamumuhay. He's living like a king. Diba? Bigyan niyo sa akin yung gold niyo, gagawin kong pinaka trophy to para sa pagpaparangal sa akin at naging idol ito, sinamba ng mga ng Israel, and then mayroon siyang maraming asawa at may concubine. And in chapter 9, i-ano ko na lang po sa inyo ang pinaka nangyari dito. So yung angka niya nagkaroon na ng kaguluhan, nagkaroon ng
hindi magandang pangyayari. Una nangyari dito sa chapter 9 ay si Abimelech, isinet niya, inappoint niya ang kanyang sarili na maging hari ng Israel. Hindi siya pinili ng Diyos, ilinagay niya ang kanyang sarili. At ang isa pang nangyari dito para ma-secure ang kanyang trono, mapapansin niyo po sa verse 5, chapter 9, basahin ko po. Nagpunta siya sa Opra, sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya, liban kay Jotham na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. So pinagpapatay niya ang kanyang mga kapatid para ma-secure ang trono. Isa pang nangyari ay kinontrol niya ang Israel ng 3 taon hanggang sa nagpadala ang Diyos ng masamang espiritu laban sa kanya. Verse 23, basahin ko verse 23. Ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga Shechem at kay Abimelech. Dahil dito naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. And then nag-suffer si Abimelech ng napakahirap na kamatayan. Tingnan niyo po sa verse 53. Ngunit siya'y binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae ang nakapatay sa akin. Kaya siya'y sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. So pinili na lang niyang mamatay kaysa sa kamay ng kanyang alipin kaysa patayin siya ng babae dahil ito'y malaking kahihiyan ang babaeng pumatay sa lalaki. So yan na trahedya na nangyari sa kanya. Pero mapapansin natin na yung wicked na anak niya dito, it's all about sa wicked na anak ni Gideon, si Abimelech. Ang hindi naging magandang halimbawa ang kanyang buhay sa kanyang pamilya. Hindi maganda yung legacy na iniwan niya sa kanyang pamilya. Hindi siya naka-raise up hindi base sa kanyang example pamumuhay, hindi siya naka-raise up ng anak na may takot sa Diyos. Halos lahat, ito katulad ni Abimelech ay uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa trono. So, as parents, maganda po na siguraduhin po natin na ang ating mga anak ay ma-raise up natin sa mga bagay patungkol sa Diyos. Dahil kung hindi natin sila i-raise up, aangkinin sila ng diablo. Ang diablo mag-aari sa kanilang buhay. So, in conclusion, sa ating binasa ngayon, si Gideon ay magandang simula niya, pero hindi maganda ang pagtatapos ng kanyang buhay. Maganda na kung saan sa una, na-encourage siya, na sumunod siya sa Panginoon. Maganda yung first part ng story. But yung ending ay hindi po maganda. Tanong ko po, kung ano kaya magiging last part ng buhay mo? Ano kaya mababasa sa buhay mo patungkol sa pagtatapos ng buhay mo? Nawa po, may mga minsan, di ba sa funeral, magaganda yung mga message. Dahil patay na yung tao. Pero sa Panginoon, alam niya kung ano ang tunay na buhay natin. Kung anong ginawa natin sa ating buhay. And minsan nakikinig ka, ganyan ba talaga? Ganyan ba talaga maging buhay? Sa pagkakaalam ko, hindi naman ganyan yung buhay niya. Pero maganda lang yung message dahil kailangan ka para i-comfort yung family, di ba? So minsan nagiging sinungaling na lang yung mensahe para lang i-comfort. Pero nawa po ay hanggang sa katapusan. Simpa, bisag hinay, basta makalahutay. Siring pa sa pinulungan. Bisag hinay, basta makalahutay. May nagtitikang malaksi, pero di man nakakalahutay. Ano? Alarong nga pinulungan, may ihako ito nga na sabtan, lahutay, di ba ito nakakasabot. Pero, padayon, tinalamat, matubtub sa tubtuban, hangtod na makabalikit sa Ginoo, naging matinumanong kit sa iya. So in conclusion, di rin mahalaga kung paano ka nagsimula ng maganda. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo tatapusin ang race, ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, ang pagsunod sa Panginoon. Ang yung pagiging Kristiyano. You finish well. Sabi ni Pablo, I have fought a good fight, I finished the race. And so, may the
panalangin nyo po ako, gaya ng pananalangin ko po sa inyo. Magpanalangin lang tayo sa bawat isa. Lord, na si pastor o gaya ng panalangin ko sa inyo, si Pulano, Lord, pinapangalanan ko, sana makapagpatuloy siya. Lord, may mga tentasyon, may mga pagsubok sa buhay niya. Lord, tulungan mo siya na makapagpatuloy at matapos niya hanggang sa finish line, na siya ay maging faithful sa iyo. May mga problema, may mga hamon, may mga tukso. Lord, tulungan mo po siya na makatapos. Kaya niya, mapagtagumpayan niya ang mga ito. So may the chapter of our lives ay mabasa sa atin sa katapusan ng ating buhay ay maganda. Hindi gaya ng mabasa natin sa buhay ni Gideon na si Gideon ay tumalikod sa Diyos. Hindi na sana ganun na sabihin na si Anda ay nag-backslide sa Diyos. No, hindi sana yan. Hindi. Hanggang sa katapusan, ikaw ay nagpatuloy, naging matinumanon sa Ginoo. So, i-finish po natin hanggang sa katapusan na magpakatibay tayo sa biyaya ng Panginoon.